na balita. Dalawang drug suspect arestado. 28 grams ng shabu na sabat ng EPD operatives. Dalawang lalaking nakuhaan ng baril at kutsilyo sa checkpoint, Calabozo. Wanted sa kasong pagpatay sa isang menor de edad noong 2022, arestado. 190,000 halaga ng droga nasabat sa Marikina, dalawang suspect arestado, isang menor de edad na rescue. Pulis Marikina sinakloloan ang naaksidenteng rider. Spiritual Enrichment Program isinagawa para sa mga kapulisan ng EPD. Magandang araw mga kababayan! Narito ang mga nagbabagong balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Upang ihatid ang mga kaganapan sa distritong pampulisya sa Silangan, Patrolwoman Jenny May Dolor, ibalita mo. Sa loob ng rehas humantong ang dalawang drug suspect nang madakip sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng EPD District Drug Enforcement Unit sa San Nicolas, Pasig. Kinilala ang mga suspect na sina alias Virgilio, 34 anyos, residente ng Barangay Pinagbuhatan, at alias Jen, 19 anyos, residente naman ng Rosario, Pasig. Nang pumayag na makipagtransaksyon ang dalawang suspect sa nagsilbing pusher buyer, dito na opisyal na ikinasan ng otoridad ang operasyon sa halagang 6,500 pesos. Matagumpay na nakabili ang pusher buyer ng isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa dalawang suspect na nagresulta sa kanilang agarang pagka-aresto. Abot 28 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng otoridad sa nasabing operasyon na tinatayang nagkakahalaga ng 190,400 pesos. Parehong naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawang suspect. Sa kasalukuyan, pansamantala silang nakapit sa Pasig City Police Station Custodial Facility habang gumugulong ang kanilang kaso. Ang sanay lakad ng dalawang lalaking ito ay naudlot nang ma-checkpoint sila sa kahabaan ng Rodriguez Avenue, Santolan, Pasig. Alas 3 ng madaling araw habang nagsasagawa ng COMELEC checkpoint ang tauhan ng Pasig PNP sa nasambit na lugar, ay kanilang napansin ang kakaibang kinikilos ng dalawang suspect. Nang makalapit at sitahin sila ng mga pulis, dito na nakuha mula sa dalawang suspect na sina alias Jonathan at Jerwin ang isang 9mm caliber na baril at isang kitchen knife, kaya't hindi na sila nakapalagpa nang sila'y arestuhin. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang dalawang suspect para sa kaukulang disposisyon at kaukulang proseso ng kanilang kaso. Samantala, ang nakumpiskang baril at kutsilyo ay nasa ilalim na ng investigasyon at kinaukulang tanggapan. Sir, hindi po ako Bernarte. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin siya ng mga operatiba ng EPD DMFB Intelligence Unit, EPD DID at Eastern District Intelligence Team, katuwang ang RIUNCR Intelligence Group. Alas 7 ng umaga nito lamang Lunes, ang naarestong suspect, siya ang tinuturing na top 5 most wanted person regional level, top 1 most wanted person ng Eastern Police District, at top 1 most wanted person ng Pasig City. Wanted ang 41 anyos na suspect na si alias Jepoy dahil sa kasong murder. November 2022 nang ilabas ni Honorable Maria Cheryl Lagi Sigera, presiding judge ng RTC Branch 268 Pasig City, ang warrant of arrest ng suspect. Halos mag-iisang taon na ding nagtatago ang suspect, ngunit sa masusing pagmamanman ng mga operatiba, natuntun ang lugar na pinagtataguan nito. Sa gitna ng operasyon, habang hinahain ng mga operatiba ang warrant of arrest sa suspect, pilit pa ding itinatanggi nito na siya ang hinahanap ng mga otoridad. Ngunit hindi na siya nakatanggi nang makumpirma mismo sa kanyang dalang ID. Matapos basahan ng kanyang karapatan, dinala siya sa opisina ng EPD DMFB Intelligence Unit para sa kaukulang dokumentasyon, at kalaunan ay inilipat sa kustodiya na ng Pasig City Police Station para sa kaukulang disposisyon habang gumugulong ang kanyang kaso. Sa ikinasang bypass operation ng Marikina PNP, huli ang dalawang drug suspect at na-rescue ang isang minor de edad na babae sa Barangay Tumana, Marikina
Nito lamang Lunes, alas 5:30 ng gabi, mahigit kumulang 28 grams ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa mga sospek na sina alias Nino, alias Lala at alias Tabeng na isang minor de edad. Sa kabuuan, tinatayang nagkakahalaga ng 190,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad na iligal na droga sa nasabing operasyon, na agad din isinumite ng operating unit sa EPD Forensic Unit para sa kaukulang eksaminasyon. Parehong nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act sina alias Nino at Lala, na kasalukuyang nakapiit sa himpilan ng Marikina PNP. Samantala, ang naresyong minor de edad na tinago sa pangalang alias Tabing ay inilipat na sa pangangalaga ng DSWD Marikina. Hindi nag-atubiling tulungan ng ating kapulisan mula sa Marikina City Police Station ang isang motorcycle rider na naaksidente sa kahabaan ng East Bank Road, Pasig City. Saktong napadaan ng ating kapulisan sa naturang lugar nang maabutan ang rider na nakaupo sa gitna ng kalsada katabi ng nakatumbang motor nito. Kaya't agad nila itong sinaklolohan at inalalayan patungo sa sidewalk. Agad naman nanghingi ng medical assistance ang ating kapulisan sa Emergency Response Team ng Pasig. At ilang minuto pa lamang ay rumisponde na sa lugar ang EMTs. Binigyan ng paunang lunas ang mga natabong sugat at kanilang tiniyak na ligtas at maayos ang kalagayan ng rider. Sa patuloy na pagpapalakas at pagpapatibay ng moral and welfare ng mga kapulisan ng Eastern Police District, isang spiritual enrichment program ang isinagawa, katuwang ang simbahan, na may temang Sino si Kristo sa buhay ko. Katuwang ang Society of Catholic Communities in Action o ESCA. Matagumpay na inilunsad ang programa na pinasinayaan ni Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff ng EPD. Ano po ba ang layunin ng aktibidad natin ngayon? Layunin po nito na ma-deepen po ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo at makapaglingkod at gayon din po maipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Ano naman po ang makukuhang lesson ng ating mga kapulisan na sa mga partisipante sa aktibidad natin ngayon? Marami po. Isa na po dito yung kapag meron kang pananampalataya sa Diyos, meron kang Kristo sa buhay mo, mapagtatagumpayan po natin anuman pong pagsubok sa ating buhay. Dumalo at nakiisa din sa nasabing aktibidad ang adopted member ng ESCA na si Police Colonel Benliner L. Capili, Deputy District Director for Operation ng Northern Police District. Bilang parte ng programa ay nabigyang pagkakataon ang kapulisan na magbahagi ng kani-kanilang mga life testimonies. Ang naturang programa ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na Personnel, Moral and Welfare Development, na naglalayong mabigyang halaga ang espiritual at moral na aspeto ng buhay ng mga kapulisan. Ano po ang naging impact ng activity natin ngayon sa iyo bilang pulis mo? Maganda ang activity natin ngayon, ma'am. So, kami po ay natutuwa at nagpapasalamat na may ganitong activity ang Eastern Police District para sa aming mga kapulisan. Dahil dito, nakakapakinig kami ng salita ng Diyos na ito po ay nag-guide sa amin sa araw-araw na aming trabaho. Layunin ng nasabing programa na mas lalo pang hubugin ang karakter at pagkatao ng mga kapulisan at ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa paraang ito, ang ating kapulisan ay mabigyang gabay at patuloy na makapagbigay ng kalidad na serbisyo sa kapwa. Sa tulong ng ating simbahan at pamayanan, tinitiyak ng mga kapulisan na ang magandang hangarin ng programang ito ay magpapatuloy pa para sa pamayanan at sa ngalan ng serbisyong sinumpaan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan, Patrolwoman Jenny Midolor. At yan po ang mga nagbabagong balita mula sa distrito ng mauhusay, may profesionalismo at disiplinadong pulis, ang Eastern Police District. Ako po ang inyong EPD correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan. Ang patnubay mo sa silangan.